Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa botong 18-5, ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago dinggin ang kaso, may mga gusto raw ipasagot na issue ang impeachment court sa Kamara. Sabi ng ilang senator judge na kumontra sa mosyon, tila unti-unti umunong binubuwag ang proseso ng paglilitis at ng mismong impeachment complaint. Nakatutok si Rafi Tima. So help me God. Matapos ang biglang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ang kanilang unang tinalakay ang mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Mabilis siyang sinigundahan ni Senator Judge Bongo. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o i-remand muna natin. Dito na tumayo si Senator Judge Alan Peter Cayetano. I heard Senator Bongo second, but he also stated that okay din i-remand. Because personally, I'm against the dismissal, but I would be willing to hear arguments on remanding. Dito na sumentro ang diskusyon. Sa halip na i-dismiss, ibalik na lang ang impeachment complaint sa Kamara para sagutin ang mga tanong ng impeachment court. Sa mosyon ni Cayetano, dapat i-certify ng Kamara na hindi nito nilabag ang saligang batas na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal. Gusto rin ng impeachment court na linawin ng papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. At ng pagbotohan na ito, 18 ang pumabor sa return of complaint. Kasama dyan ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina De La Rosa, Go, Robin Padilla at Amy Marcos. Gayon din ang mag-inang Cynthia at Mark Villar. Magkapatid na Jingo Estrada at JV Ejercito. Magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. Joel Villanueva, Francis Tolentino, Loren Legarda, Lito Lapid, Bong Revilla, Rafi Tulfo, Mig Zubiri at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. 5 ang tumutol, sina Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Hindi tinago ng mga kontra sa pagbalik ang kanilang disgusto. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo, bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand. Kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan ho to? Maririnig rin ho natin sa kabila, sa prosecution team, kung ano yung kanilang argumento. Dahil kung ito ay ibabalik ho natin by remanding, I'm sure isa-certify rin ho nila na ito ay constitutionally sound. No? So doon na lang ho natin sana pakinggan sa trial proper dahil magkakaroon ho tayo ng oportunidad na tanungin ho sila. Giit ni Presiding Officer Escudero, buhay pa ang impeachment case. Bilang patunay, naglabas siya ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ito sa loob ng 10 araw ang reklamong impeachment laban sa kanya. The court, therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues
the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Pero kinwestiyon din ito ni De La Rosa. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina? Para sa lider ng minorya, dahil sa desisyon ng mayorya, tila iwas pusoy ang impeachment court. Dahil sa desisyon kagabi, posible raw may kumwestiyon ito sa korte. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ang sabi naman ng House Prosecution Panel, hindi nila aaksyonan ang pagbabalik ng impeachment complaint hanggat hindi nagbibigay ng mga paglilinaw ang Senate Impeachment Court. Ang kabuang detalye, abangan maya-maya lamang.